Tinatago namin ang kasalanan namin sa lahat ng nakapaligid sa amin at higit sa lahat sa mga magulang namin. And that speaks about consciousness, about sin. At gayon din kung makikita natin sa balita, pagka may nahuhuling kriminal, ang ginagawa ng mga kriminal, ay tinatago nila o suspect, tinatago nila yung kanilang mukha. At doon naman sa mga news station, sa mga responsible news station, binablur nila yung mukha. Dahil ito ay kahihiyan. Dahil sila ay conscious sa kanilang kasalanan. At pwede natin ma-recall yung word ng ating Lord dun sa John chapter 3, verse 18 to 21, sa pagpapakita na conscious ang tao sa kanilang kasalanan. Lahat ng naniniwala sa gawa ni Kristo ay inilalagay ang kanilang darkness sa light ni Christ. Ngunit yung mga nagmamahal sa kanilang darkness ay lalayo doon sa liwanag ni Kristo dahil ayaw nilang ma-expose yung kanilang kadiliman, ayaw nilang ma-expose yung kanilang kasalanan. Yun ay consciousness doon sa field ng corruption. Yun ay pagpapakita ng pagiging guilty sa kasalanan. At nais itago ito doon sa glory ng Diyos. Katulad ng ginawa ng ating unang magulang doon sa Genesis chapter 3 verse 8 to 13. Itinago nila. Nahiya sila doon sa kanilang kasalanan. Nahiya sila sa bunga ng kasalanan. Anong pinapakita nito doon sa kamatayan at pag-represent ng kamatayan kay Kristo? O yung pag-order ni Christ na i-present sa kanya yung kamatayan? That reveals that man is in need of a Savior. Yung kamatayan ay nagpapakita na ang tao ay nangangailangan ng tagapagligtas. The Lord is commanding us to present our deadness to Him and to the world para ma-reveal yung kanyang glory. Not to condemn, but to take away all of it and exchange to life. Not to condemn. Not to condemn us, but for the world to see the glory of God. Minsan, nagkakaroon tayo ng failure na i-present yung ating deadness kay Christ dahil iniisip natin na hindi tayo mapapatawad ng Diyos. Iniisip natin na masyadong na perfecto ang Diyos at hindi ako kayang tanggapin. Marahil pamilya tayo dun sa saying na tsaka na ako magsisimba. Aayusin ko muna ang sarili ko. Pag tinignan natin yung particular phrase na yan, makikita natin na mayroong prideful na nakatotohanan dyan. Una, yung kaisipan yung kaisipan na nag-iisip na kaya niyang ayusin ang kanyang sarili, na kaya niyang maging righteous sa kanyang sarili. At pangalawa, yung kaisipan na nais maging equal sa Diyos. At yung mga ganitong kaisipan ng tao ay pagmamalaki o pagmamahal sa kanyang sarili. Ayaw niyang mag-submit doon sa glory at sa katotohanan ng Diyos. Hindi niya kayang tanggapin yung katotohanan ng Diyos na siya ay makasalanan at patay at walang magagawa para sa kanyang sariling kabutihan. Ito ay refusal to acknowledge that we are a sinner, that we are in need of a Savior. It is a refusal to submit to the truth na ang Diyos lamang ang makapagbibigay at makapagliligtas. Meron tayong takot na ilagay sa liwanag ni Kristo yung ating darkness. Iniisip natin na kung ilalagay sa liwanag ni Kristo
yung ating kasalanan. Ito ay magiging humiliation sa atin. Ito ay magiging shame natin o kahihiyan natin. Mababawasan yung worthiness ng ating sarili. Sa mga ganitong kaisipan, it is loving our sinfulness. It is loving our pride. It is loving ourselves. Yung invitation ni Kristo dito para i-present natin ang ating sarili. O yung ating mga deadness ay isa ring invitation na pumunta sa kanyang glory. Lumapit sa kanyang glory. Reflecting the truth of God in our lives. Yun ay pag-a-appear that we are all dead in sin. Na yung grasya ng Diyos ay dakila na siyang umagot sa atin at siyang tanging ating kaligtasan at ang tanging magbibigay sa atin ng buhay. I-consider natin yung pakikipag-usap ni Kristo dun sa mga tax collector and sinners sa Matthew chapter 9 verse 9 to 19 or to 13. Makikita natin na si Jesus Christ ay kumakain. Nakaupo kasama yung mga makasalanan at tinuturing ng mga makasalanan doon sa bayan ng Jerusalem. Kinwestiyon ito ng mga Pharisees at mga claiming to be priest of God. Kinondem yung ginagawa ni Kristo. Ngunit ang reply ni Kristo dito, those who are well have no need of physician, but those who are sick. Ito ay nangangahulugan na yung mga taong ina-acknowledge yung kanilang sickness, yung kanilang deadness ay makaka-receive ng healing at life. But yung mga nag-deny na sila ay may karamdaman at yung mga nag-deny na sila ay patay, ay hindi makakasumpong ito. Sa pagpe-present ng ating deadness sa ating Diyos, ito ay pagpapakita ng humility at pag-a-appear na totoo yung salita ng Diyos na tayo ay patay sa kasalanan, walang magagawa, at tanging siya lamang ang makakalunas sa ating pangangailangan. Isipin natin, ano yung pwedeng gawin ng patay? Ang kayang gawin ng patay ay maghintay na siya ay bumalik doon sa dust. Sa presentation ng deadness ng tao, ito ay recognition ng death is reigning in us. Recognition ng ating pangangailangan sa Diyos. Kung walang sin, kung walang pagtanaw dun sa kamatayan, wala rin basis ng great love at great grace na siyang nagbigay ng buhay at kapatawaran sa atin. Dahil yung kamatayan ay nagpapaalala sa atin ng ating inability, nagpapaalala sa atin ng ating filthiness. At without that truth, hindi natin kayang makita yung greatness ng grace ng Lord sa mga tuwid. Kung wala yung picture ng kamatayan, hindi magiging great sa ating mata, sa ating puso at sa ating kaisipan yung dakilang grasya ni Kristo. Hindi tayo maniniwala na unable tayo isave yung ating sarili. Hindi tayo maniniwala o hindi tayo maniniwala sa gawa ni Kristo. Ang pinupunto dito, the revealed glory of God
brings us to faith and repentance. Yung nabantad na kaluwalhatian ng Diyos ay sa pamamagitan ng pagtingin dun sa kamatayan bunga ng kasalanan ay nagdadala sa pananampalataya at repentance sa tao. Ito ay iba doon sa mensahe ng mga end times na nagpapakita ng nakakatakot na pagbabalik ni Kristo. Ito dito sa ating passage may kalungkot-lungkot na katotohanan sa kamatayan, ngunit may pag-asa kay Kristo. Sinasabi natin ang paulit-ulit pag pinag-aaralan natin yung faith and repentance, yung faith and repentance is our receiving hand dun sa grace ng ating Diyos. Makikita natin yung paniniwala kay Kristo. Paniniwala sa mga gawa ni Kristo ay napatunayan niya sa pamamagitan ng kanyang katotohanan at ng kanyang mga gawa. Merong pangako ng buhay. At gayon din may kailangan dun sa pangako na yun o paniniwala sa pangako na yun ay may pagtitiwala. Believing in the promise is being convicted dun sa promise. At yung act naman ng pag-represent ng ating deadness ay act ng trust kay Jesus Christ na hindi na tayo iko-condemn. At yun ay paraan ng repentance. Nire-recognize natin yung gawa ng ating katawan o ng ating sarili ay lahat patay. Nag-a-affirm tayo na tayo ay sinner at rebel against God. Ina-acknowledge natin na si Kristo lamang at tanging sa gawa lamang ni Kristo tayo makasukupong ng kaligtasan at ng buhay. At dahil din dun sa kamatayan, sa picture ng kamatayan, makikita natin na wala tayo kayang offer sa Diyos. Tignan natin yung tomb ni Lazarus. Ano yung binibigay nito sa tao? Yung odor ng decomposing body at hindi ito pleasant. Pag iniisip natin, kaya natin iligtas ang ating sarili. Iniisip natin na pleasurable yung pwede natin ibigay sa Diyos para sa ating kaligtasan. Ang sagot ng Scripture dyan, isa lang yung naging katanggap-tanggap at pleasurable. Naalay sa Kanya. At yun yung kamatayan ni Kristo sa krus ng Kalbaryo. At yun ay ginawa niya. Kinuha niya lahat ng karunihan. Yung amoy ng decomposing body ay kinuha niya at ibinigay niya yung pleasurable na righteousness niya sa atin upang matanggap tayo ng Diyos. At pinagbayaran niya lahat nung dapat sa atin na dapat tayo yung nandun sa tomb. Nung pinagbayaran niya sa krus ng Kalbaryo, lahat ng iyon. Siya yung kumuha ng kamatayan para sa atin. At doon, na ibigay yung buhay at yung salvation para sa mga hinirang ng Diyos. Ito yung pinakamagandang scene ng death. Yung cross ni Christ. Pagkat ito, nagpapakita ng kanyang dakilang grasya. Nagpapakita ng kanyang pagbibigay ng buhay. Nagpapakita ng pagbibigay niya ng pag-ibig.
sabi sa Romans 5:8, nung tayo ay kaaway pa ng Diyos, nung tayo ay patay pa sa kasalanan, pinagkamatayan na tayo ni Kristo. Iniligtas na tayo ni Kristo. Ito yung problema. Kadalasan ng mga mananampalataya ng Diyos, tumitigil ang isang Kristiyano doon sa intellectual at emotional elements ng faith. Madaling i-accept at mag-agree doon sa katotohanan ng Diyos pag tayo ay na-regenerate ng banal na spirito. Kaya natin mag-agree sa mga hard doctrines. Kaya natin yakapin sa ating mga puso yung mga doktrina na malalalim. At yung gospel, pwede natin madali natin i-profess, madali natin ilagay sa ating kaisipan at sa ating mga panulat yung na tayo ay niligtas ng Diyos by grace alone, through faith alone, in Christ alone, for the glory of God alone. Ngunit yung struggle ng isang Kristiyano ay doon sa pag-submit sa katotohanan ng mga bagay na ito. Dahil yung pag-submit sa truth ay kinakailangan ng participation of life. Nag-a-agree tayo doon sa katotohanan, but reluctant tayong mag-submit dito. Tayo ay hesitant na magpunta sa liwanag ni Kristo. Dahil sa ating kaisipan, ito ay shameful act. Minsan nagkakaroon tayo ng pagdadahilan. Ang mahalaga naman, naniniwala ako. At sabi ni James, mga kapatid, faith without action is dead. Hindi niya sinasabi doon na nakakaligtas yung ating mga gawa. Ngunit yung paniniwala ay nagbubunga ng mabuting gawa patungo doon sa conformity kay Christ. Kung merong pananampalataya, ang pananampalataya ay hindi lamang binubuo ng pumasok na katotohanan at pag-appeal sa katotohanan. Ito ay kinakailangan ng pagtitiwala. Yung pagtitiwala ng buong buhay natin sa Kanya. At kasama sa pagtitiwala ng ating buong buhay sa Kanya, ay kaya natin ilagay yung ating buong buhay sa gitna ng liwanag ni Kristo. Remember, nung tayo ay nag-testimony sa membership natin, that is bringing our deadness into the light of Christ. At hindi lamang yung one moment act. It is a continuous act. Kahit ito ay public o ito ay in secret, dalhin natin yung ating deadness kay Christ ng paulit-ulit. Meron tayong indwelling sin, even tayo ay resurrected na spiritually sa banal na spirito. Ito yung inaanyagahan sa atin ng ating Panginoon. Present our dead body with Him. Huwag natin isipin na nais ng Diyos na i-condemn tayo. Huwag natin isipin na nais ng Diyos na ipahiya tayo sa mundo. Ang nais ng Diyos ay patayin niyang kasalanan na yan at mamuhay ka sa kanyang kaliwalhatian. Ganyan din sa mga wala pang pananampalataya kay Kristo. Huwag mong itago ang kamatayan. Huwag mong harangan ng bato yung kung nasaan yung iyong mga deadness. Do not hide it from Christ. Huwag mong panghawakan ang mga bagay na yan. Kung iniisip mong kaya mong bumalik anumang oras kay Kristo o kaya mong iligtas ang iyong sarili sa pamamagitan ng iyong sariling gawa. Kapatid, nais kong sabihin sa iyo, lahat ng bagay na kaya mong gawin is not pleasurable at ang amoy nan ay ang amoy nan ay patungo sa decomposition at hindi iyon pleasurable sa harap ng Panginoon.
Ang pleasurable sa harap ng Panginoon ay yung gawa ni Kristo. At inaanyayahan ka ng maniwala sa kanyang gawa sa krus ng Kalbaryo. Pagsisihan mo yung iyong kasalanan sa pamamagitan ng pagdadalo ito sa liwanag ni Kristo. At para sa ating unang challenge, kung tayo ay natatakot na ilagay sa ating, kung tayo ay nakakakita pa rin ng ating ng deadness sa ating sarili, bring it to the light of Jesus Christ. Ibig sabihin ito, patuloy na pananampalataya kay Kristo at patuloy na pagre-repent sa kasalanan. Yung sinasabi natin, minsan we fail to submit doon sa katotohanan ni Kristo na meron pa tayong mga kamatayan, meron pang tape ng kamatayan sa ating katawan. Ito ay dahil tayo ay nagre-reject na makiisa doon sa preaching ng gospel ni Kristo. Hinahayaan natin yung ating Bible na mapuno ng alikabok sa ating bahay. Binibigyan natin ng higit na importansya ng ibang bagay kesa sa makiisa sa preaching ng gospel ng Panginoon every Lord's Day. Pagkat sa katipunan ng mananampalataya, dito nababantad na tayo ay makasalanan. Wala tayong kayang gawin. Ngunit merong isang dakilang Diyos na nagbigay ng kanyang buhay upang magkaroon ka ng kaligtasan at ng buhay. Minsan lumalayo din tayo sa fellowship ng bawat isa. And this message ay kinorek ako. And I pray that lahat tayo ay makorek nito. Pag nag-dedicate tayo sa fellowship ng ating mga minamahal, o nagkakaroon tayo ng seclusion sa ating sarili, ang tanging mensahe na naririnig natin ay sa ating sarili. At walang naibibigay at nagbubungang maganda ito kung di ka magtayan ng patuloy. Ito din sa sacraments, sa baptism. Pag nakita natin na may nag-profess ng kanyang deadness, it reminds us also of our deadness at yung mga indwelling sin sa Lord's table. Sa pagpapakita ni Kristo na hindi ka karapat-dapat, ngunit siya ay namatay, ibinigay ang kanyang katawan at dugo sa iyo upang magkaroon ka ng buhay at kaligtasan. It is true na meron pa tayong mga indwelling sin. At iyan ay nagpo-point doon sa ating second message. Na ang bawat isa na meron pang deadness ay nagtutulungan, striving hard to submit sa Lordship ni Christ at nagse-celebrate dun sa kanilang great Savior. Ating pangalawang message is rejoicing unto life that has been redeemed. Sa binigay na buhay ni Kristo at gayon din sa sinasabi ni Kristo, ito ay para sa growth ng pananampalataya ng kanyang mga hinirang. Pag nakikita natin na meron nagpo-profess ng kanyang bagong buhay na natanggap kay Kristo, kailangan natin itong i-celebrate. Nagsa-celebrate ang buong church ni Kristo. Kailangan natin ma-recognize yung terror ng sin at yung death na at yung terror na at yung death na dala nito. At kaya naman tayo ay nagsa-celebrate dahil na-recognize natin na mula doon sa kamatayan, sa kasalanan,
nagdala ang Diyos ng buhay. It is hard, sabi kanina ni DC, na aminin natin sa sarili natin na makasalanan tayo. At yung pag-amin na tayo ay makasalanan, it is a proof of life na nagmumula kay Kristo. Makikita natin dito sa ating passage na mayroong difference between yung resurrection ng body ni Christ at ng resurrection ng katawan ni Lazarus. Yung resurrected body ng ating Panginoon ay glorified body. It is free from any corruption. Yung body ng ating Panginoon ay hindi na maaaring magkasala. Ito yung state ng tao kung saan unable to sin. O ng flesh na unable to sin. Ito rin yung hinahandang body o glory ng Diyos para sa kanyang church. Samantalang yung resurrected body ni Christ ay still under doon sa corruption ng sin. Merong mga indwelling sin. Ito ay nagre-reflect doon. Pwede natin itong i-reflect doon sa ating conversion. Na moment na tayo ay naniwala at nag-repent kay Kristo, meron pa rin tayong mga corruption sa ating flesh. Meron pa rin tayong sin. Nagkakasala pa rin tayo, nag-fail pa rin tayong maniwala minsan sa katotohanan ni Kristo. At ito ay higit na ma-explain ni Apostle John doon sa 1 John chapter 1 verse 5 to 9 kung saan sinabi na lahat ng nananampalataya kay Kristo ay lumalakad sa liwanag ni Kristo at hindi na under sa dominion ng darkness. Ngunit kung tayo ay nagsasabing hindi na tayo nagkakasala, ginagawa natin sinungaling ng Diyos at wala tayo sa katotohanan. Ano yung nais niyang sabihin dito? Bagamat tayo ay may kasalanan, hindi na tayo under ng dominion ng kasalanan. Nare-recognize na natin na tayo ay mali at tayo ay bumabalik sa repentance at paniniwala kay Kristo. May paglaban na doon sa kasalanan. At mayroong continuous growth ng faith and repentance sa church. At ito ay pwede natin ma-reflect yung glory ng Diyos na kanyang sinusustain yung buhay na kanyang ibinigay. I-consider natin yung command ng Lord doon sa verse 44 nung sinabi niya, tulungan niyo na i-unbind si Lazarus sa kanyang mga cloth and doon sa shroud na nakatabing sa kanya. He orders them to unbind him and to let him go. Ito ay nag-indicate na tulungan si Lazarus sa kanyang mga remaining taint of sin na nagbabind sa kanyang body. Tandaan natin yung mga cloth na nakatabing sa kanya, nakapanukod sa kanya. Ito yung mga humahawak sa mga spices para hindi kagad mabulok ang katawan. At iyon ay nagsisignify na ang katawan ay patay. At ito ay nagsisignify ng taint ng death. And there is no other help na tayong matatagpuan sa mundong ito kapag tayo ay nagkaroon ng pananampalataya kay Kristo. Although meron tayong remaining sin, ang tutulong sa atin na tanggalin ang taint ng remaining sin ay si Kristo mismo sa pamamagitan ng kanyang church, sa pamamagitan ng katipunan ng mga mananampalataya. Isa na namang another na difference sa resurrection ng Lord at kay Lazarus. Nung nag-resurrect si Kristo, hindi na kailangan ng kahit sino upang tanggalin ng any material na nagbabind sa kanyang flesh pagkat yung kanyang katawan ay glorified body. While yung kay Lazarus, kinailangan na ng help dahil hindi perfect yung kanyang body. Ito ay meron pa rin taint ng mga deadness. Dalawa ang pwede nating makita dito. Christians are not perfect
and not yet glorified. At dahil nalalaman natin na ang mga Kristiyano o walang perpektong Kristiyano, ito ay nagsisignify din na there is no perfect church. Magulo may mga kaguluhan sa loob ng church, ngunit kailangan nating isipin na itong mga kaguluhan na ito ay ginagamit ng Lord upang tayo ay gulmahin ayon doon sa kanyang ninanais na katapusan sa ating buhay. At yun ay conformity sa Kanya. Hindi ko sinasabi mga kapatid na walang disclaimer lang mga kapatid. Baka isipin mo na sa mata ng Diyos ay perfect ang church. Yes, totoo yan. Hindi ko ibig sabihin na hindi perfect ang church sa sight ng Panginoon. Ngunit doon sa physical and doon sa realidad ng ating flesh o sa ating mga mata, sa sight ng tao, ay hindi ito perfect. Sa pagkakaalam na walang perfectong Kristiyano, pwede natin i-consider na tayo din sa ating mga sarili ay hindi perfect. Ngunit tayo ay binather ng Diyos sa iisang church, sa iisang katawan niya, upang mamold ayon sa kanyang persona. By helping each other in our walk in Christian life, following Christ, we grow in faith. We grow in conformity kay Kristo. Yun ay ang kapangyarihan ng Panginoon upang palakasin yung ating pananampalataya. Palaguin yung ating pananampalataya. Pag nakikita natin na yung ating mga kapatid sa Panginoon ay nagkakasala, at nakikita natin na meron siyang effort to mortify sin, bigyan natin ng tulong na kamay pagkat nais niyang tanggalin yung mga linen cloth which is represent there sa kanyang body. At inutusan tayo ng Diyos na gawin ito. Makikita natin dahil faith in Jesus Christ is the evidence that God is the giver and sustainer of life. Yung buhay na ibinigay ni Kristo sa bawat isang mananampalataya ay evidence na kanyang Lord na ipapakita yung kanyang dakilang pagmamahal, yung kanyang pagbibigay ng buhay sa mga makasalanan. Looking back doon sa dead spiritually ng mga member ng isang local church, pwede natin ma-reflect yung power ng gospel ay tunay. Pwede natin ma-reflect na yung pagbibigay ng buhay ni Kristo ay tunay. Pwede natin ma-reflect yung grasya ng Diyos ay tunay. At makikita natin na-explain niya ni Apostle Paul sa chapter 4, verse 11 to 16 ng mainam. Dito i-explain ni Paul na si Kristo ay nag-appoint ng apostles, prophet, evangelist para i-spread yung kanyang gospel, yung kanyang katotohanan para sa buhay at kaligtasan. At gayon din, nag-appoint siya ng elders and pastor para gabayan yung kanyang church at yung mga binigyan niya ng buhay para sa continuous growth ng kanyang church. At nakikita natin yan sa ating local church. At hindi lamang dyan natatapos yung grasya ng Diyos. Pagkat ang bawat isa sa atin, sabi dito ni Apostle Paul, ay may function sa bawat isa. We must live according to the gospel, speaking the truth to each other. And that is helping each other to take away the remaining sin and corruption because of sin and death.
ng bawat isa ay helper ng bawat isa para sa conformity kay Kristo at sa paglago ng pananampalataya. Marahil meron tayong mga flaws, meron tayong mga failures. Ito ay realidad kasi na tayo ay meron pang indwelling sin. But hindi dahilan ito para i-condemn natin kung mga kapatid natin. The best na pwede natin gawin at tinuutos sa atin ng Diyos is to help each other. To take away those remaining sin, those remaining death in our member, or in our body. Nakikita natin na may pananampalataya ang ating kapatid sa Panginoon na nag-strive ng heart sa repentance, sa conformity kay Christ. Yun ay buhay. Ito man ay mabagal o mabilis. Huwag natin silang i-condemn. Kung meron silang nagawang kasalanan, but exhort them to Christ all the more. Ano yung punto nito mga kapatid? Rejoicing in the life that is from God is living the true life from God. Yung pag-rejoice sa buhay na nakikita natin sa ating mga kapatid, gayon din sa ating sarili na ibinigay ni Kristo, ay ang tunay na buhay na nagmumula sa Diyos. Remember, yung original na purpose ng tao is to enjoy yung grasya ng Diyos. Pag nakikita natin na meron patuloy na nakatingin kay Kristo at hindi sa kanyang sarili na nag-i-struggle para ma-mortify yung kasalanan, we must rejoice dun sa ating kapatid. We must help them sa conformity ng higit kay Kristo. Rejoicing means celebrating God's glory para sa kanyang gawa sa ating mga buhay, para sa pag-maintain niya sa ating mga buhay, para sa pag-maintain niya ng unity at gayon din ng fruit sa kanyang church. Ito ay nagbibigay ng involvement. Kung nagsasabi ng involvement natin sa isang local church, yung ating buhay ay maging edifying sa bawat isa. Tandaan natin, sinabi nito doon sa Philippians chapter 1, verse 27. We must strive hard, side by side. Side by side, ibig sabihin, talikuran. Parang pinoprotektahan kita sa nasa likuran mo, ako'y pinoprotektahan mo sa nasa likuran ko. Ito ay pagtutulungan ng higit. Sa bawat isa, upang labanan ng kasalanan, upang labanan ng lies ni Satan, upang labanan yung disunity sa church, para labanan yung false gospel, para labanan yung indwelling sin na meron na tayo. Ang buhay natin ay magkaroon ng liwanag ni Kristo sa bawat isa by sharing the gospel. Kapag may burden ang ating kapatid sa Panginoon, i-share din natin yung ating burden sa mga kapatid natin. Marahil yan ay flaws, but yan ay gagamitin ng Lord upang palakasin yung ating pinagsabihan. At din tayo upang makahanap tayo ng salita mula sa Diyos. Rebuking sin na nakikita natin. Putting the sin into the light of Christ. Helping our brethren put their sin into the light of Christ. Praying for each
helping the needs of the church. Tulad dito, sinasabi natin, yung sinasabi ni Paul sa chapter 1, verse 27, at gayon din sa Ephesians chapter 4, verse 11 to 16. We are striving hard, side by side. We are building up the growing body of Christ. Kaya ang ating pangalawang challenge, be partakers of the life in the church. Maging partakers tayo ng buhay sa church. Huwag natin i-seclude yung ating sarili. Huwag natin i-seclude yung thoughts sa ating sarili. Dahil baka mapunta tayo na tayo lang yung tama. I-share natin yung ating doubts, yung ating fear, yung ating sin with one another. Share our burdens. Be partaker of other burdens sa ating challenge. So, umagang ito. And help each members and each brethren sa kanilang patuloy na pagtingin sa grasya ng Diyos at pagsisinisisi sa sila. Makikita natin mga kapatid na nireveal ni Kristo yung glory ng Diyos sa kanyang cross at maging dito sa resurrection. Yung pagpapakita ng body which is dead in sin, a state na unable not to sin. At yung mga believers na kanyang inilos at dinala sa kanyang body at sa kanyang iglesia, yun ay state ng able not to sin. Dahil sa revealed glory ng Diyos sa pamamagitan ni Kristo, tayo ay nadala sa estado na ito. At katulad ng resurrected body ni Christ, which is glorified body, ito yung inaasam-asam natin at itinangako sa atin ng Diyos. Kaya tayo ay patuloy na nagpapadala at patuloy na naniniwala dahil ina-attain natin yung state ng unable to sin. At kung tayo mabilis na mag-isip na magiging independent na tayo pagdating ng state na iyon, yun ay still sustain ng glory ng ating Panginoon. And that is how God or Jesus Christ present the glory of God by revealing that He is able to give life and He is the love, the fountain of all love. Let us pray. Panginoon, aming Ama, maraming salamat sa